A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ang isasagot mo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala dito yan, wala dyan. Yan ang sasagot mo pagbating mo. Halimbawa, pagpapasok ka ng isang bahay, o kaya halimbawa, mga dito sa ganito, pagpasok mo sa pintuan, sabihin mo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan ang kailangan, alam mo yan, memoryado mo. Pagkatapos naman, yung nakarinig naman, sasabihin na, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ang ibig sabihin nun, sumainyo ang kapayapaan at pagpapala ng Allah. Yan ang ibig sabihin nun, yung Assalamualaikum. Pagkatapos naman, sasagot naman sila, sumainyo rin ang kapayapaan at pagpapala ng Allah. So napakaganda ng batian ng mga Muslim. Hindi tulad sa atin na pinanggalingan natin, good morning, hi, so wala siyang reward. So tayo, bawat ating as a Muslim, alam natin, mga bagong Muslim tayo, na bawat natin binibigkas, kinakailangan mayroon tayong, nabibigkas natin ang pangalan ng ating tagapaglikha, napapasalamatan natin sa lahat ng oras, mga biyaya na binigay sa atin sa pang-araw-araw. Ito pa lang yung ating pagising sa umaga, yung pagkarating mo dito sa Islamic Center. Malaking na ito po, pasalamatan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kung hindi niya ginusto na makarating ka dito, hindi ka makarating dito. So dito ay dapat magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay nakarating dito sa Islamic Center. Sapagkat dito sa Islamic Center, ang iyong matututunan dito ay may dadagdag sa iyong kaalaman. Doon pala sa pagising mo kaninang umaga. Kaya di ba sa mga Muslim, pagising sa umaga, bago ang lahat, bago sumikat ang araw, nagsasagawa ng sala. Bakit nagsasagawa ng sala? Kasi ito ay pagpapasalamat na tayo ay muling nabuhay. Dahil namamatay tayo, araw-araw tayo namamatay, sa ating pagtulog patay tayo. Kaya ang ilan, mga hindi na nagigising, tuluyan ang namamatay. Tayo, pasalamat tayo ng ating kaluluwa, ibinalik ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung hindi binalik, hindi tayo makakagawa ng mga gawain na patungkol sa pagsamba. Sa Islam, lagi nating isipin na anuman ang ating nakamtan, halimbawa, pag inom ng natin, pagkain natin, Bismillah, pag nabusog tayo, Alhamdulillah. Ganon din naman sa ating pag-inom, Bismillah, tapos pag nabusog ka, Alhamdulillah. Magpapasalamat tayo lagi sa Diyos. Dahil hindi na tayo pinakakain. Napakaraming tao nang hindi nakakakain. Walang makain. Pero tayo, Alhamdulillah, dito sa Islamic Center, mayroon tayong pagkain, Alhamdulillah. Mamaya, kakain naman tayo. At isa pa dito, yung makita natin ang ating mga kapwa, mga Pilipino, na mga bagong mga yakap sa Islam din. So yung mga kanina, yung pumasok, kasi sila ay mag-ano ng Hajj, magpupunta sila sa Hajj. Inshallah, ganun ka rin, makapag-Hajj ka rin next year. So, nagsisiminar sila patungkol sa Hajj. So, sa iyo, inshallah, makapag-ano ka next year, makapag-Hajj ka. Kaya yung yung pinuntahan mo kahapon natin, yan ay pagkuha natin, ibibigay mo sa amo mo yan at pupunta yung amo mo sa Jawasat upang ang yung ikama ay maging Islam. Kasi ang relihiyon dyan sa ikama mo, wala kang relihiyon. Kaya hindi ka basta-basta makakapunta ng Makkah, Madina para mag-umrah o mag-Hajj. Maliban na lang kung kasama mo kami, ang Islamic Center, yan ang mag-aano sa iyo, magdadala. So yan ay tawag nito, palatandaan ng ikaw ay Islam na, ang ikama mo, Muslim ka na, pero hindi sapat. Hindi sapat yan ang ating ikama ay Muslim na. Hindi yun sapat. Ang nagpaano sa tao, yung sa puso natin. Yung tayo ay sumusunod kung ano ang batas ng Diyos para sa ating bilang tao. Kaya bilang bagong yakap sa Islam, unti-unti kang tuturuan ng mga bagay-bagay. Lalong-lalo na yung sala. Yung sala.
Paano ka ba dapat magsala? Sa Islam, itinuturo, hindi tulad sa ating pinanggalingan na relihiyon. Tinuruan ba tayo magdasal? Wala. Hindi inubliga. Sa anong dahilan? Kasi sa Christianity naman, walang pagdarasal eh. Ang kailan pa rin pagdarasal, sabi nila, Diyos ko, patawarin mo ako pagdarasal na. Hindi yung dasal. Yun ay panalangin. Ang Islam, ang sala, kompleto na, ando na lahat. Panalangin, dasal. Kasi ang Islam, kinakailangan, binigkas mo na yung bibig. Ha? At isinapuso mo at isabuhay. Yun dapat. Hindi po pwedeng bigkas ka lang ng bigkas. Hindi pwedeng sa dila lamang. Kinakailangan, sasabihin ng dila mo at tinatanggap ng iyong puso at isasabuhay mo. Yan dapat. May aksyon. Hindi pwedeng puro paniniwala lang. Kasi madaling maniwala eh. Madaling magsalita. Pwede sabihin natin na naniniwala ko sa Diyos. Oo, naniniwala ka sa Diyos. Ngayon, ano ang uriba mo na ikay naniniwala sa Diyos? Anong yung patunay? Sapat na bang maniwala ang salita lang? Sapat na ba ang sa puso natin? Alam ba natin ang puso kung ano nasa loob ng puso natin? Kasi pag nasa puso natin ang Islam, isinasagawa natin sa pamamagitan ng aksyon. I-action natin, sasagawa natin pamamagitan ng aksyon. Magsasagawa natin, babangon ka madaling araw para magsagawa ng sala. So ang Islam, kinakailangan magsala ka bilang Muslim 5 times a day habang nabubuhay ka. Hindi pwede dito 3, 2 lang. Kinakailangan 5 times a day mo yan gagawin. Ikaw man may sakit, hindi ka man nakakabangon, hanggat normal ang pag-iisip mo bilang tao, kinakailangan mo magsagawa ng sala. Bakit kinakailangan magsagawa ng sala? Kung may sakit ka naman. Kasi nga ito yung ating tungkulin bilang tao, ang pagsamba sa Diyos. Kaya nga sa Islam ang turo, importante muna, bago tayo magsagawa ng sala, kilala muna natin ang ating Diyos sa sasambahin. Kasi pag nagkamali tayo ng pagsamba sa Diyos, sayang ang ating sala, sayang ang ating pagsamba. Instead na tayo ay mapatawad ang ating Diyos, imbes na tayo ay bigyan ng pabor ng ating Diyos, nagkasala pa tayo. Ganyan nangyari sa atin, sa ating pinanggalingan na relihiyon. Akala natin tama, di ba? Akala natin mabuti, bibili ka ng santo, di ba? Bibihisan mo, ilalagay mo sa altar mo, irerespeto mo, gagastusan mo. Minsan, pag halimbawa may kaya ka sa buhay, magpapagawa ka ng gruto. O malaki ang binili mong santo, nagpagawa ka ng rebulto. Ang akala mo mabuti yan. Oo, mabuti yan. Sa iyong akala. Ngunit ang tanong, tama ba? Importante dito yung tama. Tama ba yan? Ginagawa natin, tama ba yan? Magbit-bit-bit ka na nga santo, punta ka sa limbawa kay Nazareno, magpunas-punas tama ba yan? Punta kay Jesus, punta kay Maria, tama ba yan? Mag-ano ka nun, magdasal ka, tama ba yun? Kasi kung hindi tama yan, sayang lang ang ating ginawa, instead na tayo mapatawad, nagkasala pa tayo. Ang Islam, no. Una-una, kilalanin muna natin. Bago tayo magsagawa ng sala o dasal, huwag muna na tayo magdasal hanggat natin kilala ang ating Diyos. Kilalanin natin, ano bang katangian ng ating Diyos? Ano bang katangian nito? Kaya nga nagbigay ang Diyos ng 4 na katangian sa pamamagitan ng banal na Quran. Ang sabi ng Diyos, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. So ito yung katangian ng Diyos na kanyang ipinakilala. Marami siyang katangian. Ngunit, para malaman natin kung ang ating Diyos na sinasamba ay tama, nagbigay lamang siya ng 4 na katangian. Pagpapatunay na kapag ang Diyos na ating sinasamba hindi pumasa dito sa 4 na katangian, ibig sabihin ng ating Diyos ay hindi tunay na Diyos. Ang sabi ng Diyos, Qul huwallahu ahad. Si Allah ay nag-iisa. Tunay yan. Lahat ng relihiyon na naniniwala sa Diyos, sasabihin nila na nag-iisa lang ang Diyos. Tama yun. Pero bakit tayong mga, lalo-lalo na Roman Catholic, ang ating Diyos, Ama, Anak, Espiritu,
Ilan ito? 3. Pero sabi nila isa lang yan. Kapatid, ang pagkilala sa Diyos kinakailangan malinaw. Huwag natin bibigyan ng kaguluhan. Huwag. Kinakailangan malinaw. Nag-iisa talaga. Ahad, wahid. Pangalawa, nakatangian ng ating Diyos. Assalamualaikum. Anong wala? Wala eh. Anong gagawin natin? Pangalawa, sabi niya, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Na ibig sabihin dito, si Allah ay walang pangangailangan sa makamundong bagay. So sa madaling salita, ano ba ito makamundong bagay? Ikaw, kumakain ka, di ba? Ibig sabihin, kailangan mo yan. So ang Diyos natin, hindi natin kailangan yan. Hindi niya kailangan na kumain. Bakit? Diyos siya eh. Ikaw umiinom. Ako umiinom. So ang Diyos natin, hindi niya kailangan yan. Umiinom tayo at kumakain para tayo mabuhay. So ang Diyos natin ay wala siyang kamatayan. Hindi niya kinakailangan na kumain at uminom. Di ba? At hindi rin niya kailangan na matulog. So ang tanong, ang sinasamba ba ng ating mga kapatid na mga Kristiyano, Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang sinasamba ba ng ating mga kapatid na mga Kristiyano na Diyos, hindi ba kumakain? Si Jesus, hindi ba kumakain? Nung kanyang kapanahunan, hindi siya kumakain? Kumakain siya. Si Jesus ay umiinom. Si Jesus ay natutulog. Si Jesus ay sabi nila namatay. So, kapag ang Diyos ay ganon, yan ay hindi totoo ng Diyos. Dahil nga, ibig sabihin, siya ay namatay, hindi siya pwede maging Diyos. Kasi kung ang Diyos natin ay namatay ng 1 segundo lang, magbabanggaan ang sino mag-ano ng mga planeta, mga kalangitan, kalupaan, sino magmamanage dito, sino magko-control niyan kung ang wala tayong Diyos, di ba? Sino ngayon ang bubuhay sa mga natutulog tulad natin? Sino magsasauli ngayon ng ating mga kaluluwa pag tulog tayo kapag ang Diyos natin namatay? Kaya nga sa Islam napakalinaw bago tayo sumamba sa Diyos. So dito, hindi pumasa si Jesus sa pagiging Diyos sa pangalawang katangian. Ang pangatlo, sabi niya, lam yalid wa lam yulad. Sabihin mo, si Allah ay hindi nagkaanak at hindi ipinanganak. Dahil kung ang Diyos natin ay nagkaanak at ipinanganak, nangangahulugan ang Diyos natin ay mayroong hangganan. Tulad natin tayo, di ba? Nagsimula tayo sa pagiging baby. Hanggang sa unti-unti tayong lumaki, gumulang. Hanggang sa tayo ay tatanda at mamamatay. So kung ang Diyos natin ay nagkaanak at ipinanganak, magpapalit-palit ang ating Diyos. Doon sa kwarto. Magpapalit-palit ang ating Diyos ng lahi. Magkakaroon tayo ng Diyos na lolo na Diyos, apo na Diyos, at pamangkin na Diyos. Mahirap yung kapatid. Kaya ang Islam napakalinaw. So dito, si Jesus, sino ang nanay ni Jesus? Bro, si Maria. Nangangahulugan siya ay ipinanganak. Kung siya ipinanganak, hindi siya po pwede na maging Diyos. Kahit anong gawin na paliwanag nila, hindi po pwede. Kasi pinanganak siya eh. Dumaan siya sa sinapupunan. At ang tanong pa doon, kung siya ipinanganak, ang nanganak sa kanya, Diyos ba o tao? Biruin mo doon pa lang, magulo. Sa Islam, walang kaguluhan. Malinaw. Sa Christianity na ating pinanggalingan ay pinagulo nila. Ginulo tayo.
Kaya nangyari sa atin, na wala na ka na ng gana magdasal, wag ka ng gana magsimba. Kayo, nag-focus na lang sila sa mga makabundong bagay. Bisyo dito, bisyo doon, kung ano-anong kaligayahan na lamang kailang ginawa. At, ang panghuli, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sabihin mo, walang anuman ang sa akin ay maiahalin tulad. Subhanallah. Ang Diyos natin ay walang katulad. Hindi siya katulad ng tao. Hindi siya katulad ng hayop. Hindi siya katulad ng anumang inabot ng ating kaisipan. Kaya nga ang mga Muslim, walang larawan. Walang mga picture pagpunta mo masjid. Bakit? Wala bang nakakita sa Diyos. Paano mo ilalarawan? Anong mukha ilalarawan mo sa Diyos kung wala pa nakakita sa Diyos? Di ba, kapatid? Ilalarawan mo Diyos. So, sa anong larawan? Anong kahalintulad ng Diyos natin? Subhanallah. Yun lang apat na katagian, bro. Kaya makikita mo sa atin ang ating Jesus na sinasamba ng mga Kristiyano pa tayo. Ang ating Jesus, iba't iba pa ang mukha. Hindi pa para-pareho. Depende sa kulay kung anong kulay mo na Kristiyano ka. Kapag Amerikano, ang Jesus muy tisoy. Kapag halimbawa ang Kristiyano naman ay Afrikano, ang kanyang Jesus ay kulot ang buhok at itim. Kapag Chinese naman, ang kanyang Jesus naman ay singit ang mata. Pagdating sa Pilipino naman, ang ating Jesus ay nakabarong Tagalog at kamukha natin. Doon pa lamang pinaglalaroan na natin ang ating pananampalataya. Hindi pwede sa Islam yan. Bakit ayaw ba magpakita sa atin ang Diyos natin? Kapatid, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ating Diyos, hindi sa ayaw magpapakita, hindi natin makakayanan na maarok ng ating paningin ang ating Diyos. Yung harang na liwanag ng kanyang mukha, tutunawin ang abutan ng liwanag na ito. Ito, gaano ba tayo kalaki? At ang Diyos natin, gaano ba kalaki? Subhanallah. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kursi, ang trono ng Diyos, sabi ng Allah, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagsamasamahin mo ang 7 kalangitan at 7 kalupaan, ihagis mo ito sa trono ng Allah, para ka naghagis ng singsing sa napakalawak na disyerto. Trono pa lang yun. Subhanallah. Isipin mo kung gaano kalaki yan. 7 kalangitan at 7 kalupaan. Nasaan tayo? Ano kinalalagyan natin ngayon, bro? Nasa mundo pa lang tayo. Wala pa tayo sa unang langit. Kaya nga kapatid, ang pagsamba sa Diyos ay napakahalaga na malaman natin para hindi tayo magkamali ng pagsamba. Sa Islam, pinakamahalaga ang tauhid o kaisaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita natin ang ating Diyos. Why not? Kung tayo ay magsisikap na makapasok ng paraiso, doon lamang, pero dito sa mundo na ito, hindi natin makikita ang ating Diyos. Ngayon, kung magsisikap tayo, gumawa ng mabuti, ang ating mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay patuloy natin gawin, maging mabuti tayo sa ating kapwa, sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, maski hindi sila mga Muslim, walang problema yun. Sapagkat itinuturo sa Islam ang maging mabuti ka. Kahit hayop na yun pinakailangan maging mabuti ka sa kanila. Huwag mong sasaktan, huwag mong papatayin kung hindi mo rin lamang kailangan kainin. Kung papatayin mo lamang siya na walang dahilan, magkakasala ka. Sa Islam, napakaganda ng aral nito. Oo, mayroon mga Muslim na loko-loko, walang yan. Totoo yan. Totoo yan. Pero, iba ang Islam sa mga Muslim.
Ang Islam ay batas, ang Muslim yaong sumusunod sa batas. Ngayon, kung mayroong nagsasabing Muslim na hindi siya sumusunod sa batas, siya ay Muslim na makasalanan. Muslim na makasalanan siya at mananagot sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, ating pag-uusapan ngayon ang patungkol sa sala. Step number 1, Step number 1, Allahu Akbar, ganyan. Allahu Akbar. Bibigkasin mo ngayon ang Subhanaka, Allahumma, wa bihamdika, wa tabarakasmuka, wa ta'ala jadduka, wa ala ilaha gayruk. Yan ang unang binibigkas. Pagkatapos niyan, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Yan ang unang bibigkasin mo. Yan ay panalangin mo. Panalangin mo kay Allah. Pero ito ay bulong mo lamang. Sa isip mo lamang yan. So yan, mamaya, pagkatapos natin ito, ipapabigkas ko sa iyan. Pagkatapos na step number 1, pupunta tayo sa step number 2. Habang ikay nakatayo, nakaganon ka, bibigkasin mo ang surah Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dito bakit inoobliga? Inoobliga na lahat makamemorize ang lahat ng Muslim. Dahil yan ay kagamitin mo sa bawat sala. Itong Al-Fatiha na ito. Bawat sala yan. Sa umaga, 2 beses mo gagamitin yan. Pagdating sa tanghali, 4 na beses mo gagamitin yan. Hindi pa kasama ang mga sunanon. Pagdating ng hapon, 4:00, 4 na beses mo gagamitin yan. Ganun din naman pagdating sa Maghrib, yung hapon na, paglubog ng araw, 3 beses mo gagamitin yan. Bibigkasin mo yan. Pagdating naman sa huling sala, yung tinatawag na Isya, gagamitin mo rin yan. 4 na Al-Fatiha ang iyong gagamitin dyan. So, importante yan. Bukod sa na-memorize mo na yan, kinakailangan tama pa ang pagkakabigkas mo. Bakit kinakailangan tama? Dahil kapag mali ang pagkabigkas mo, manabago or mababago ang kanyang kahulugan. Ang meaning, mababago. Kaya tinuturo ang tamang bigkas para ang kanyang meaning ay hindi maiba. At ang sala ito, kahit anong wika mayroon ka, gagamitin mo ang original na wika kung paano ipinadala kay Propeta Muhammad Salam o ipinabigay kay Propeta Muhammad Salam sa pamamagitan ni Anghel Gabriel ang Quran. Gagamitin mo ang original na wika. Kaya makikita mo, ano man ang wika ang iyong gamitin kapag sasagawa ka na sa bilang Muslim, isa lamang wika ang gagamitin mo, Arabic. Sa atin, nung Kristiyano pa tayo, nagdarasal, Bisaya, Ilocano, Tagalog, kung ano man ang wika mo. Isang English, Enchik, so nawala ang original. Ano bang original na pinadala ng Diyos na wika? So ito ang katotohanan, kapatid. Sa Islam, obligado ang lahat ng Muslim na matutunan mo ang pagbigkas sa tama, Arabic. Kaya inoobliga ang lahat ng Muslim na matuto kang magbasa, at pagbigkas ng Arabic. Matuto kang magbasa ng Quran ng Arabic.
para mabigkas mo ng tama. Kasi mayroon dito mga na mga word na kaunting pagka-depresya lang, kaunting depresya lang, iba na ang kanyang meaning. Kaunting bigkas lang, iba na ang kanyang meaning. Halimbawa, yung hamam, ano yung hamam? CR. Pagdating naman sa hamama, ano naman yung hamam? Kalapati. Pero mo, halos parehong-pareho. Nagkatalo lamang sa pagbigkas. Yung dito ay gagamit ka ng hamam, yung isa naman hamam. Kasi dalawa ang ha, yung isa ha, yung isa ha. Di ba? Kapag hindi tamang pagkabigkas mo, iba ng meaning niyan. Kaya obligado ang mga Muslim na matuto ng Arabic. Pag natuto ka ng Arabic at nakapagbasa ka na ng Arabic, mabigat-bigat ka na. Hindi ka na basta-basta. Hindi ka na basta-basta. Bilang Muslim, mayroon ka ng kaalaman. Magiging pag na-memorize mo lamang lahat ng binibigkas ng sala, hindi ka na basta-basta, hindi ka na pangkaraniwang Muslim. Mayroon ka ng alam, may dala-dala ka ng kaalaman, at lalong-lalo na kung halimbawa, marami ka ng sura or chapter ng banal na Quran ang na-memorize, inabot na ng mga 10, 20, hindi ka na basta-basta, hindi ka na pangkaraniwan. Kumbaga sa mayroon ka ng key. Mayroon ka ng key, hindi ka na basta-basta. At doon, mayroon ka ng baon na kaalaman. May dala-dala ka na. Saan kang magpunta, magsasagawa ka ng sala. Kasi obligado So ngayon kapag hindi mo alam yan, ang mga binibigkas niyan, pag ikay mag-isa na lang, paano ka magsasagawa ng sala? Sa ngayon, dahil bago ka pa, ikaw ay susunod lamang sa mga bago, wala ka pa kasalanan doon. Ang iyong nagagawang kasalanan na hindi mo sinasadya, wala kang panagutan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag araw-araw mo ginagawa yan, papasaan ba't matututo ka? Bakit? Di ba sa mga sa mga kanta na mga mahirap bigkasin, mahirap pang i-lyrics noon, ang mga lyrics noon. Bakit kayang-kaya natin? Di ba? Pero ito, pag lagi mo narinig sa masjid, Al-Fatiha na yan, pag sala mo doon, makikinig ka, susundan mo siya. Pero yung isip mo lang, yung bulong lang. Kasi sa iyong masjid, once na nasa loob ka na, sa sala, bawal ka na magsalita doon. Bawal ka na magtitingin kung saan-saan. Bawal ka na maggagalaw. Ang sala mo, kapag ginawa mo yun, mawawalan silbi, walang saysay. Kinakailangan, focus ka. Tinatawag sa Arabic na khusyu. Or tawag nito, yung time team. Makikipag-ugnayan ka sa Diyos mo. Hihingi ka ng kapatawaran sa nagagawa mo kasalanan. Hihingi ka ng pabor para sa iyong buhay dito sa mundo na ito, na pagkalooban ka ng kayamanan, kasaganaan, kaligayahan, kapayapaan ng puso. Hihingi mo lahat yan. So makikipag-ugnayan ka sa Kanya, kaya kailangan ikaw ay taimtim na pananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpapasalamat ka, na ikay pinagkalooban ka ng malakas na katawan, lahat yun, hihingiin mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, natapos mo na yung Al-Fatiha, yung first 2 rakat, yung unang dudugtungan mo ngayon ng ang Al-Fatiha mo, dudugtungan mo ng Surah Al-Ikhlas. Number 112 sa banal na Quran. 112, verse 1 to 4. Yung binigkas ko kanina, yung paliwanag ko sa iyo. Ito meaning niya, ang Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yun ang idudugtong mo. So yan, pagsasamahin mo yung dalawa na yan, pagkatapos ng Fatiha, mo, pagkatapos niyan ay ikaw ay ruruko.
Ruruko sa Arabic, ruko. Sa atin naman sa Tagalog, yuko. Yuyuko ka. At bibigkasin mo naman ito, pag sabi mo, Allahu Akbar, habang nakayuko ka, bibigkasin mo ang Subhana Rabbiyal Azim. 3 times mong bibigkasin yan. Subhana Rabbiyal Azim. 3 times yan, Pagkatapos niyan, ikaw naman ay tatayo upang magsudyod. At bibigkasin mo pagtayo mo, sasabihin ito ng leader, yung naglilid ng sala, Sami Allahu liman hamida. Ikaw naman ay sasagot, Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Yun ang sasagot mo. Pagkatapos mo, nakatayo ka na, bawat ano yan, Allahu Akbar lagi, Pagdating yan, nakatayo ka o susudyod ka naman sa lupa. Bibigkasin mo naman ang Allahu Akbar, isusudyod mo ang iyong noo dito sa lupa, sasayad ang noo mo at saka ang iyong ilong. Sasayad yan sa lupa. Pagkatapos, ang iyong mga dalikan o palad, tuhod at mga paa. Bibigkasin mo ang habang nakasudyod ka, Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Yan ang iyong bibigkasin. Pagkatapos mo yan, upo ka. Upo ka. Ang position mo nito ay ito. Habang nakaupo ka, bibigkasin mo ang, mula sa pagkatayo ko Allahu Akbar, bibigkasin mo ang Rabbig Firli, Walhamni, Wa'sukni, Wahdini, Wa'afani, Wa'fu'anni. Pero, mahaba yun, sabihin mo na lang, Rabbig Firli. Rabbig Firli, Walhamni. Yan lang ang anuin mo. Yan, dalawa na yan. Huwag mo nang i-ano para sa mga bago yun. Tapos yan, yuyuko ka uli kasi 2 bisis mo yan, susudyod ka sa lupa. Bibigkasin mo uli ang, yan, Rabbana, Subhanaka Rabbiyal A'la, Subhanaka Rabbiyal. Pangalawa na ito, na sudyod mo pag sa lupa. So nakatapos ka na ng isang unit, tinatawag sa unit o raka, nakaisa ka na. So tatayo ka uli para pangalawang raka na. Babalik ka uli kung anong binigkas mo nung nakaraan, yung pa rin yung Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yun din yan. Amin. Ganun pa rin yung kanina. Kailang, dudugtungan naman niya uli ito, dahil pangalawang rakat pa lang ito, dudugtungan niya ngayon ng isa pang maikli na sura. Ito yung Sura Al-Falaq. Bibigkas ang Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yan ang bibigkasin mo. Ganun din, pagkatapos yan, Allahu Akbar, yuyuko ka rin uli. Katulad kanina, ito pa rin bibigkasin mo. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim. 3 times yan. Subhana Rabbiyal Azim. Pagkatapos mula sa pagkakayuko uli, ikaw naman ay tatayo, Allahu Akbar, bibigkasin mo ang, itong leader, sabi ko lagi yan, Sami Allahu liman hamida. Pero kung ikaw lamang mag-isa, bibigkasin mo yan. Sami Allahu liman hamida. Sasabihin mo naman uli, pagkatapos noon, Rabbana walakal hamd. Pagkatapos nito ay susudyod ka naman mula sa pagkakatayo, ikaw naman ay
susujud mo, ang noo mo, bibigkasin mo naman ang pagkasama Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, ha? Hindi ala, ha? A'la. Subhana Rabbiyal A'la, at 3 times, upo ka uli, ha? Rabbi Gfirli Walhamni, ha? Pagkatapos, susujud ka uli, pangalawang sujud, ha? Pangalawang sujud, ha? Bibigkasin mo uli ang Subhana Rabbiyal A'la. Basta't lagi, bawat kilos mo, may Allahu Akbar ka lagi yan. Ha? Pagkatapos, upo ka na, bibigkasin mo na ang tasyahud. Ito yung dalawang mahaba na yan. Bismillah. Yan yun. At-tahiyyatu lillahi wassalatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yan, ha? Tapos niyan, kasi tatapusin mo na ang sala mo, idudugtong mo na ang pangalawang tasyahud. Ha? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Pagkatapos na yan, ikaw naman ay tatapusin mo na ang iyong sala ng Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yung anghel mo dito sa iyong balikat ang iyong isasalam, hindi yung katabi mo. Pagkatapos, kung gusto mo magdagdag pa ng reward, mag-ano ka ng subhanallah, subhanallah, 33, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yan, anuhin mo. Sasabihin mo yan. 33. No? Tapos yun, tapos na ang iyong sala, pwede ka nang magtrabaho, matulog, kumain, saan man gusto mo. Ano yung tungkulin ay natapos mo na ng pang-unang sala sa madaling araw. Pang-madaling araw lang yan. Pagdating ng tanghali, ganon din, magdadagdag ka ng 2 raka. Yun, isang sura lang yun. Pero yung pangalawa mong raka, Al-Fatiha na lang, wala nang karugtong na mga maikling sura or chapter. Ganon din sa hapon, 4 rakat, magdadagdag ka rin ng 2. Ganon din pagdating sa hapon naman, sa Maghrib, o pagdating ng paglubog ng araw, magdadagdag ka ng 1 raka para maging 3. Pagdating sa bago ka matulog, magdadagdag ka ng 2 raka uli para 4 na raka ang iyong sala. So yun ang kabuuan ng iyong sala. Lahat sa 4 na sa 5 bisis sa isang araw. Fajr, Duhur, Asar, Maghrib, Isya. 5. So kapag nagawa mo yan, tuloy-tuloy yan sa isang buwan, hahanapin ang katawan mo. Babangon ka kahit hindi ka na kahit hindi ka na mag-alarm. Babangon at babangon ka. Parang kakalabitin ka, magsala ka na. Totoo yan, kapatid. Pero mas maigi, kung halimbawa sa tulad mong bago, mag-alarm ka rin. Para alam mo ang oras ng iyong responsibilidad ka Allah Subhanahu wa Ta'ala para pagsamba sa Kanya. Para ikaw ay dagdagan ng mga biyaya na ibibigay sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, pagkatapos nan, ito ang mga pangalan ng iyong sala. Ito ay 2 rakat lamang na katulad ng sala sa Fajr. Fajr, 2 rakat. Zuhur, 4 na rakat. Asar, 4 na rakat. Maghrib, 3 rakat. At Isya, 4 na rakat. Iyan ang iyong kabuuan ng iyong sala. So mahirap sa una, kapatid. Mahirap ang pagsasagawa ng sala. Totoo yan. Kaya nga hindi lahat ng Muslim ay sasagawa ito. Bakit? Kasi dito, tuturuan ang ating sarili na na tayo ang kumontrol. Tayo ang kukontrol ng ating sarili, hindi yung tayo ang kukontrolin. Kasi pag tayo ang nakontrol ng ating sarili, sirang buhay natin. Walang mangyayari.
Bakit? Anong gusto ng ating sarili? Puro layaw, bisyo, kaligayahan, makamundong bagay. Yan ang gusto ng ating sarili. Di ba? Papansin mo yan? Gusto kong yumaman, gusto kong maging sikat na TikToker, gusto kong maging pogi. Lahat yung kapatid. Gusto kong bumili ng ganun sasakyan, gusto kong makapagpatay ng bahay. Lagi ang ating sarili ay gusto nito ay makamundong bagay. Ngayon kung ito'y mapipigil mo, hindi naman basta magpayaman ha. Walang problema magpayaman. Pero huwag mong kakalimutan ang iyong tungkulin bilang tao sa pagsamba sa Diyos. Mahalaga yan. Kasi mayroon tayo kapatid, ang ating mundo na ito, dito sa mundo, yung makamundong bagay, iiwanan natin. Nakabili ka halimbawa ng mansyon, madadala mo ba sa hukay? Pag tayo namatay? Di ba? Halimbawa, nagpapugi ka, ano ka ng iyong mukha, ano kay Dr. Abilio, pinagandang lalaki mo, sarili mo. Pag namatay ba yan? Mananatili maganda lalaki yan. Kakainin ang uod dyan. Wala mawawala yung ganda na yan. Di ba? Pag nakapaghalimbawa, nakapagpatayo ka ng bungalow or pinangarap mo, pag namatay ba tayo, madadala natin sa hukayan? Ni isang tornilyo ng bahay natin, hindi natin madadala. Sa sakyan, nakabili ka ng sakyan, ang gandang sakyan mo. Madadala ba natin yan? Kasi pagdating sa kabilang buhay, hindi natin kailangan na makamundong bagay. Ang kailangan natin, ang sala. Kasi unang itatanong sa atin ang sala. Kasi doon pala sa libingan, tatlong katanungan sa libingan pag tayo ilibing. Ano sabi ng Diyos? Ano sabi ng anghel sa libingan pag tayo nailibing? Ha? Pagkatapos na naglibing sa atin, iiwanan tayo ng mga naglibing sa atin. Tayo na lang mag-isa doon sa libingan. Bababa ang anghel, paupuin tayo. Tatanungin, madrabo ka. Sino ang iyong Diyos na sinamba? Unang tatanong yan. Ha? Madino ka. Ano ang iyong way of life na isinalin to relihiyon? Madino ka. Sino ang iyong propeta? Nabiyo ka. Sino ang iyong propeta? Anong sasagot natin? Halimbawa, Kristiyano ka, namatay, o wala ka sa loob ng Islam. Sino isasagot mo halimbawa kapag namatay ka? Si Jesus? Hindi mo naman inaabot si Jesus. Itong panahon natin, hindi natin naabutan si Jesus. Dito tayo nabuhay sa panahon ni Propeta Muhammad. Kaya nga sa ayaw natin, sa gusto, wala tayong magagawa. Dito tayo naabot ng buhay eh. Pero kung nabuhay tayo sa panahon ni Propeta Abraham, ang ating sasagot, Abraham sa Arabic, Abraham. Hindi naman natin inabot si Abraham. Halimbawa kay David. Isasagot natin, Daud. Halimbawa kay Propeta Solomon. Isasagot natin, Sulaiman. Hindi natin inabot eh. Dito tayo inabot sa panahon ni Propeta Muhammad SAW. Kaya sasagot natin, dapat Muhammad. Ayun dapat. Kasi ayaw natin sa gusto, wala tayong magagawa eh. Ito yung panahon natin. Ito yung ating generation. Kaya nga yung sinasabi nila, sabi daw ni Jesus, ako ang daan, buhay at katotohanan. Hindi ka makakaparoon sa kaariyan ng langit kung hindi sa pamamagitan ko. Totoo yan, sabi ni Jesus. Pinaniniwalaan ng mga Muslim yan. Totoo yan, kapatid. Ngunit itong dapat ipinapaliwanag ito sa mga tao. Totoo yan, na si Jesus ang daan, buhay at katotohanan. Kaya nangyari sa iba, sinamba si Jesus. Ibig sabihin siya'y daan lamang. Kasi itong mga propeta na ito, kung saan tayo nabuhay, sila yung daan, buhay at katotohanan. Tapos di pa natin inabot si Jesus. Dito tayo nabuhay sa kanyang panahon, dito tayo nabuhay kay Propeta Muhammad SAW. Kaya dapat i-apply natin ang John 14:6 na yan kay Propeta Muhammad. Sasabihin ni Propeta Muhammad SAW, ako ang daan, buhay at katotohanan. Hindi ka makakaparoon sa harian ng langit kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagsunod mo kay Jesus, pagsunod mo kay David, pagsunod mo kay Moses,
pagsunod mo kay Abraham, pagsunod mo kay Noah, pagsunod mo kay Adam, pagsunod mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat sila ay ipinadala sa bawat henerasyon. Iyon ang hindi pinapaliwanag sa atin ng ating mga pare at mga pastor. Sa Islam, malinaw ang paliwanag. Kinakailangan maging bukas para sa atin ang aral sapagkat dito nakasalalay ang ating kaligtasan. Hindi tayo makakaligtas kapag wala tayo sa tamang aral. Maniwala ka. Kahit maniwala ka pa sa Diyos, kahit mag-ano ka pa, gawin mo pa lahat ng gusto mong gawin mo na pagsamba sa Diyos. Kapag ang aral ay mali, hindi talaga makakaligtas. Importante sundin natin ang aral. Sapagkat ito mga propeta na ito, ipinadala ito sa bawat henerasyon upang ang tao igabay, upang ang tao ituwid, ituro sino ang Diyos, nasaan ang Diyos, paano mo sambahin ang Diyos. Napakahalaga yan, kapatid. Alhamdulillah. Mapalad tayo. Bakit? Kasi sa atin nakarating ang aral ng Islam ng malinaw. Nasa atin na lamang kung atin ipagpapatuloy o hindi. Kapag atin ipagpatuloy, tayo makikinabang. Kapag hindi natin ipagpatuloy, tayo ang talo. O sa mundo na ito, wala pa tayong panagutan hanggat buhay pa tayo. Ngunit ang tanong, hanggang kailan mananatili tayo sa mundo na ito? Ilang taon tayo dito mananatili? May hangganan ang tao. Pag inabot tayo ng mga 60, 70, mapalad tayo. Sapagkat, ibig sabihin, inabot natin ang ganong edad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One on one. Yes, good. One on one. Alhamdulillah. So ito, kapatid, ang aral ng Islam na hindi mo matatagpuan kahit ikutin mo ang buong mundo. Ikutin mo ang buong mundo, hindi mo matatagpuan makahalintulad ng aral sa Islam. Oo, makikita natin, meron tayong mga kapatid na mga Muslim na mga pasaway, mga drug addict, mamamatay tao. Huwag mo tingnan niya. Huwag. Sapagkat kapag tinignan mo yan, maski sa akin, huwag mo ko tingnan. Tao lang ako. Nagkakamali ako at nagkakasala. Tingnan natin, aralin natin yung aral na ginagamit ang Quran. Gamitin natin, aralin natin ang Quran at ang hadith ng Propeta Muhammad SAW. At aralin natin ang buhay ng mga propeta. Unang-una si Propeta Muhammad SAW. Aralin natin ang kanyang buhay. Paano ba siya namuhay? Paano ba niya tinuro sa kanyang mga kasamahan ang napakagandang aral ng Islam? Subhanallah. Kung atin lamang mapag-aaralan ang hirap na dinanas ng Propeta Muhammad SAW upang sa atin iparating ang mensahe ng Islam. Minsan siya ay kamag-anak niya mismo, hindi pa siya tinatanggap. Muntik pang pinagplanuhan pa siyang patayin. Ngunit siya hindi pinabayaan ng Diyos, siya tinulungan ng Diyos para iligtas sa kanya mga kamag-anak na gustong pumatay sa kanya. Sapagkat bakit? Sa panahon niya. Sa panahon niya, sa Pilipinas, ilan lang mga santo na yan, kukunti lang yan. Dito, mga santo na yan, sa Makkah na yan, sa loob ng kaan na yan. Umabot mahigit sa 300 mahigit ang mga santo-santo dyan. Iba't iba mga Diyos dyan. Matindi dito, kapanahonan nila. Dito, ha? Ang babae kapag isilang, ha? Nung kapanahon ng Propeta Muhammad SAW, pag isilang ang babae, kinakailangan ililibing nila ng buhay yan. Ayaw nila ng babae dito. Oo. Ayaw nila. Bakit? Ang mga tao dito, mga gera lamang ang kailangan dito. Pag babae, ibig sabihin walang silbing babae. Subalit nung dumating si Propeta Muhammad SAW, pinagbawal niya ang pagtitil sa mga babae. Bakit? Sapagkat nilikha rin ng Allah subhanahu wa ta'ala yan. Kaya dito, ang lalaki at babae, sasabihin natin masyadong mga Arabo, ano sila sa kabayan, parang mga walang pagmamalasakit, subhanallah. Mataas ang respeto ng kababaihan dito. Kaya makikita mo kabayan dito, hindi papipilahin pagdating sa mga ano. At sila, kita mo, tinatakpan ang kanilang mga katawan, binabalot. Bakit? Para hindi sila mabastos. Pinapahalagan sila sapagkat sila ay larawan
ng ating ina na dapat igalang. Sa atin, tingnan mo ang ating kababaihan sa Pilipinas. Ginawang mga agogo dancer, ginawang negosyo, ginawang parausan, ginawang kabit. Tapos sasabihin nila, yung mga Muslim na yan, kaya mag-Muslim, maraming asawa. Maling katwiran. Sa Islam, ang pag-aasawa ay legal. Bawal ang kabit sa mga Muslim. Pero pinapahintulutan silang mag-asawa hanggang 4 kung kaya. May kondisyon naman yan. Kung kaya. Sa atin, mababaw lang ang kondisyon. Magaang ang kondisyon. Huwag lang malalaman ni Mrs. Yun ang problema sa atin. Isa lang daw asawa, ngunit ang kabit, no limit. Agrabyado sa atin ang kabayan. Kaya makikita mo sa atin, naglipa na ang mga anak na bastardo. Yan ang dahilan. Kaya nga ako kapatid, nung malaman ko yan, ang aral na yan. Subhanallah. Sabi ko, walang kwenta ang aking dating pinanggalingan na relihiyon. Totoo yan. Hindi nagtuturo ng kaligtasan. Bagkos, puro kasalanan. Ang sabi ng Diyos, huwag kang kakain ng baboy. Ano sabi ng mga mangaral natin? Sige, kumain kayo. Hindi pinagbawal. Gayong malinaw sa Banal na Quran, sa Biblia nila, na pinagbabawal ang paghawak man lamang ng baboy. Pag-inom ng alak. Ano sabi ng mga ng Diyos? Huwag kayong inom ng alak. Ano sabi ng mga mangaral natin? Sige, uminom kayo. Pangangalunya, pinagbabawal sa Biblia ng Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kayong mangalunya. Kaya sabi ng mga ngaral natin, sige, mangalunya kayo. Lahat ang batas ng Diyos, hindi nila sinunod, bagkus kinontra. Kanino sinunod nila? Aral lamang ng mga tao. Hindi aral mula sa Diyos. At kung ano-ano pang paniniwala ay pinano sa atin, itinok, ipinasok sa atin utak. Yun kapatid ang katotohanan. Ngayon siguro naman, malinaw sa iyo ang lahat. At pwede ka magtanong kung halimbawa gusto mong magtanong kung kaya ko naman sagutin. Maski below the belt, okay lang yan, maski anong katanungan. Sasagutin ko sa iyo, lilinawin ko para maunawaan mo. Dahil pag may nagtatanong, ibig sabihin, pag nagtanong ka, ibig sabihin, mayroon kang hinahanap. Hanapin natin. Sabi ni Jesus, hanapin mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Kapag natagpuan mo katotohanan, magiging malaya ka. At alhamdulillah ngayon, ay malaya ka na sa ating minanang pananampalataya. Wala ka ng harang, wala ka ng hadlang. Saan mo gusto mong puntahan? Pumunta ka ng masjid, wala ng problema. Punta ka ng Makkah, Madina, ala ng problema. Ibig sabihin nun, malaya ka na sa ating minanang pananampalataya. Sapagkat itong ating pananampalataya na ating kinamulatan, minana lamang ito natin. At ganun din naman ang ating mga magulang, minana din nila. Kaya makikita mo sa atin, ano lang yan, salin-salin lang yan. Pag tinanong mo, bakit ka naging Kristiyano, hindi nila kayang sagutin. Pero ngayon, pag tinanong ka, kung bakit ka naging Muslim, kaya mong sagutin. Bakit ka naging Muslim? Sapagkat gusto kong sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang aking sasambahin. At nakita ko katotohanan sa Islam. Ganun lang. Ang pag-aaral ay mahalaga kapatid. Sabi ng Propeta Muhammad Salam, ang pag-aaral walang katapusan mula sa ating duyan hanggang sa ating libingan. Obligado ang lahat ng Muslim, babae man o lalaki. Ang Islam ay malawak kapatid, napakalawak. Hindi mo natin marurok. Ang pinagkaloob sa atin ng karunungan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kakapiraso lamang. Kakapiraso lamang ang pinagkaloob sa atin. Kaya kinakailangan gamitin natin yung kakapiraso pinagkaloob sa atin yan. Suriin natin. Alamin natin. Paano ba dapat ako maging Muslim? Sapat na ba nakikita ko ng mga Muslim, okay na? Mali yun. Kinakailangan tayo ay mismo sa ating sarili ay maging Muslim tayo. Ibig sabihin ng salitang Muslim, ikaw yung sumusunod, sumusuko, tumatalima,
at nagpapasakop sa nag-iisang Diyos na yun na si Allah. Kapag nagawa mo yan, tunay na ikaw ay Muslim sa dila, sa puso at sa gawa. Hindi po pwede na Muslim ka lamang sa dila o kaya sa puso, wala sa gawa. Kinakailangan lahat yan sa dila, sa puso at sa gawa, kinakailangan ka maging Muslim. Kapag nagawa mo yan, makikita mo, magkakaroon ka ng tunay na kapayapaan sa iyong puso, kaligayahan, at ang buhay mo magiging magaang. Hindi tulad nung hindi pa tayo mga Muslim, kaswisweldo lang, wala na. Saan ang pera ko napunta? Di ba? Bisyo dito, bisyo doon. Mga walang kwenta ang ginagawa. Puro mga, kumbaga sa ano, kasiraan. Makikita mo sa atin, pagising ng umaga, anong unang hawak? Kung hindi man hawak ay buti, chismisan. Naninirampuri, nananahimik at tao sisiraan. Inggit, selos, lahat ang mga sakit sa puso yan. Ganyan ang mga sa Pilipinas. Dito sa Saudi Arabia, kapatid, meron ka ba nakita dito nag-uumpukan, nagchichismisan ng mga babaeng Arabiana? Wala ka makikita dito. Kasi sa chismis, yung paninampuri, mabigat na kasalanan yan. Akala ba natin, simpleng kasalanan yan? Mabigat yan na kasalanan. Kaya sa Muslim, ipinagbabawal sa atin manirampuri. Huwag tayong manirampuri, huwag tayong mainggit. Pinagbabawal ang inggit. Masaya tayo kung ano napunta sa atin. Pinagkalooban tayo ng Diyos, ano pinagkaloob sa atin, maging tayo, maging magpasalamat. Ya Allah, salamat, maraming salamat. Halimbawa, binigyan ka ng kape, o kay tsa, ya Allah, maraming salamat. Binigyan ako ng ganito na ganyan. Subhanallah. Yun, ganyan bro ang Islam. Dito, pagmamahalan, pagpapayuhan. Kaya pag pinayuhan ka ng kapatid mo, huwag ka magalit. Pag inibita ka bro, halika, mag-aral tayo. Halika bro, magsala tayo. Huwag ka magalit. Bakit? Tunay mo siyang kaibigan. Pero pag inibita ka, bro, mayroon dito mga bagong dating, mga babae. Mayroon dito, tayo? Takay tayo, kapatid. Pag inalok ka ng alak, sigarilyo, babae, mga bisyo, hindi mo siya kaibigan. Kaaway mo yan. Sisirain ang buhay mo. Pero kung inalok ka, bro, halika mag-aral tayo, halika bro, magsala tayo, halika bro, punta tayo sa Islamic Center. Yan ang tunay na kaibigan. Bakit? Hinihikayat ka para gumawa ng mabuti. Sapagkat doon pa lang, sa pag-alis mo, hanggang sa dumating ka dito, binibilang ng anghel mo bilang mabuti mong gawa. Bawat hakbang mo yan. Kapatid, bilang mabuti mong gawa. At yan ay susulat ang anghel mo nasa kanan, ipapakita ito pagdating sa araw ng paghuhukom. Ganon kapatid ang aral ng Islam. Dagdagan natin ang paggawa ng mabuti at bawasan natin ang paggawa ng kasalanan. Hanggat maaari, huwag tayong gumawa ng kasalanan. Dahil yung kasalanan na yan ay laban lamang sa ating sarili. Ang paggawa natin ng mabuti, ito ay tayo lamang magkinabang nito. At yan ang magiging daan natin para tayo makapasok sa tinatawag na paraiso. Ang paraiso, kapatid, hindi ibibigay sa atin ng libre. Paraiso yan. Buhay na walang hanggan. Paghirapan natin. Hindi ito katulad ng ating pinanggaling na relihiyon. Namatay si Jesus, ipinako sa krus upang tungkol sa ating kasalanan. Kaya sila wala nang ginawa. Pa-pleasing-pleasing na lang, pa-chismis-chismis na lang, pa-inom-inom na lang, pa-good time na lang. Bakit? Kasi nga ito yung aral na kanilang kinamulatan. Ito yung itinuro sa kanila. Na si Jesus daw ay namatay, pako sa krus, upang tubusin ang kasalanan. Kaya ano silbi para pagpunta nila sa simbahan? Di ba? Wala na, tinubusan ni Jesus, nagpagod ka lang. So yun ang kaiba sa Islam. Bawat isa sa atin, kasalanan mo, pananagutan mo. Kasalanan ko, pananagutan ko. Kaya bawat isa sa mga Muslim, nagsisikap na gumawa ng mabuti, magsagawa ng sala, upang sa kanyang kapakinabangan sa kabilang buhay. Dahil ito yung mananatili din sa mundo na ito. Kahit asawa natin, kapatid, nanay, magulang, hindi tayo matutulungan. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran,
iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Saan? Sa impyernong apoy na mga panggatong, mga tao at mga bato. So ngayon, paano natin iligtas ang ating sarili? Tapos sabi niya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang iyong pamilya. Saan? Sa impyernong apoy na mga panggatong, mga tao at mga bato. So ngayon paano mo ngayon ililigtas ang iyong pamilya? So, ang ibig sabihin dito, sa pagkakaunawa sa bersikulo ng Quran na yan, una, aralin mo muna ang Islam. Aralin mo muna. Iligtas mo na sarili mo. Ngayon, mayroon ka ng alam sa Islam, ibig sabihin, nakapagsasala ka na, alam mo na magsala, marami ka natutunan, ibahagi mo sa pamilya mo. Ibahagi mo. Para sila din naman ay makinabang. Hindi yung solo lang natin. Yan ang ibig sabihin no, yung pagkakaunawa ng versikulo na yan. Kasi hindi mo ililigtas sa pamilya mo kung ang sarili mo hindi mo ligtas. Ibig sabihin, wala kang alam. Paano mo ngayon paniniwalaan ka ng pamilya mo? Paano tatanggapin nila ang Islam kung hindi mo ipapaliwanag na malinaw? Ngayon, kung halimbawa ipaliwanag mo sa kanila at hindi tinanggap, wala ka ng pananagutan. Hindi ka naman nanagot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi ka natatanungin dahil alam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ipinarating mo ang Islam ngunit hindi tinanggap. Ngayon, sila ngayon ang mananagot. Kaya ako sa mga anak ko, pinapaliwanag ko ang Islam. Ngayon, pag hindi nila tinanggap, wala na akong panagutan. Hindi na ako managot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganun ang Islam. Ngayon, pag tinanggap nila, alhamdulillah. Alhamdulillah. May mga kapatid ako, mga kapatid ng mga hindi pa Muslim. Pero hindi ako nagsasawa sa paliwanag sa kanila. Ipinanalangin ko, ya Allah, buksan mo kailang puso sa Islam. Totoo yan. Mananalangin ko. Ngayon, kung halimbawa, binuksan ang kailang puso sa Islam, alhamdulillah, masaya ako. Ngayon, kung hindi naman, wala akong magagawa. Sila nung tumanggi, hindi naman ako nagkulang. So, ganun ang Islam. Maaaring kalaban natin sa ngayon ang ating mga kamag-anak dahil ayaw nila maging Muslim tayo. Kasi ang mga Muslim, mga terorista, mamamatay tao, maraming asawa, yun ay, kumbaga sa paninira. Paninira nila ng kalaban ng mga Muslim. Upang ang mga Muslim din naman ay, para walang mag-Muslim. Ngayon, kapag hindi mo inaral ang Islam, talagang sasabihin mo nga, ang Muslim, talagang mga loko-loko. Kasi maraming loko-loko nga talaga ang Muslim. So kung may loko-loko ang mga Muslim, mga Kristiyano, may mga loko-loko rin. May mabuti, may masama. Ganoon yung mga Muslim. Bakit? Sapagkat ito ay mga tao lamang. Lahat tayo, mga tao, nagkakamalit, nagkakasala. Kaya nga pag hindi tayo nagkasala, matakot tayo. Ibig sabihin, hindi tayo tao. Bilang tao tayo, normal yan. Kaya nga tayo tinawag sa Arabic na insan. Ibig sabihin na insa, nakakalimot. Lagi tayo nakakalimot. Walang perfectong tao kahit sabihin mo, ano pang kalaman mo sa Islam, magkakamali ka at nagkakasala ka. Maging ang mga propeta ka, nagkakamali pa eh. Mga propeta na yun pinili ng Diyos yan. Bakit? Sapagkat sila yung mga tao rin. Nagkakamali sila. Ngunit hindi sila nagkakasala. Nagkakamali lamang sila. Bilang tao. Kaya likas na sa atin yan, nagkakamali at nagkakasala. Tinatawag sa Arabic na pitra. Likas by nature. Ang tao nagkakasala. Dahil kung ito nagkasala, wala tayo sa mundo na ito. Nasa paraiso na tayo. Sapagkat itong mundo na ito, dito ay pagsubok. Andito lahat yan. Andito training ground. Dito kasusubukan. Gaano ka katotoo. Gaano katapat sa Diyos mo. Kapag dito bumagsak ka, pagdating sa kabilang buhay, mas lalo doon, bagsak ka doon. Kaya dito, habang may buhay pa tayo, may pag-asa. May kasabihan niya, tama yung sabi niya doon, habang may buhay, may pag-asa. Hindi natin dapat husgahan ang tao. Ngayon, halimbawa, nakita natin, walang hiya ng tao na yan, ayaw mag-Muslim. Mahalin natin, pagdating ng panahon na yun, malapit na siyang mamatay, doon siya nakapag-isip, mag-Muslim ako. Normal yan, gano'n sa tao. Kasi marami ng mga ating mababalitaan, makikita sa mga social media, sa mga television, mga anti-Muslim. Eh ngayon, mga Muslim na. Eh bakit nila niyakap ang Islam?
Kasi binuksan ang puso nila sa Islam. Naintindihan nila, nag-aral sila, siliksik nila, naunawaan nila. Kasi once na magbasa ka, at saliksikin mo ang Quran at ang hadith ng Propeta Muhammad sallam, 100% yayakapin mo Islam. Kaya nga mayroong pastor sa atin dati na punta sa Saudi Arabia. Pinadala siya ng kanilang dito, ng kanilang pamunuan. Pentecostal siya. Pare siya. Ano siya? Reverend. Reverend siya. Ipinadala rin sa Saudi Arabia. Anong mission niya? Upang kumbinsihin ang mga Muslim na maging Kristiyano. So ngayon wala siyang idea ngayon. Saan siya magsisimula? Bumili siya ng Quran. Kasi nung araw, wala pa Tagalog, English pa lang. Bumili siya ng Quran ng English. Binasa niya. At nagtatanong siya sa mga Muslim. Mga scholar, may mga aral ng Muslim. Tinanong niya. Lahat ng kanyang mga katanungan, maliwanag sa kanya. Nasagot. Ang nangyari sa kanya, bandang huli, naging Muslim. Ngayon, nag-isang mga ngaral sa atin. Naging matatag. Iniwanan niya ang kanyang pagiging reverend. Subhanallah. Pero mataas ka na posisyon sa sa iyong simbahan, tapos yumakap pa sa Islam. Iniwanan mo kasaganaan yung karangyaan. Yan si Ustad pangalan niya ngayon, Ustad Ahmad Barcelon, diyan sa Maynila. Dating reverend yan. Ngayon, debater siya ngayon. Nakipagdebate sa mga pastor, mga pare, kung sino mga So, walang sa kanya. Wala sa kanya nakakatalo ng kanyang. Bakit? May aral siya sa Biblia, may alam siya sa Quran. Yun ang kagandahan. Pinag-aralan niya pareho. Pinakailangan sa pag-aaral, kung sakasakali, idagdag mo yung sa Biblia. Para, kung sakali matatanong ka ng mga hindi Muslim patungkol sa Biblia, mayroon ka sasagot. Ba't ka nag-Muslim? So kapag hindi mo pinag-aralan, hindi ka masagot sa sabi, kaya pala nag-Muslim ka, dahil wala kang alam. Ganun dapat. Iyon ang kagandahan sa mayroon tayong kaalaman. May kaalaman, ikaw ay matatag at matibay. Ano mga pagsubok, kaya mong harapin at hindi ka matatakot sino man ang kaharap mo. Ganun dapat. So kapatid, malinaw sa iyo. Wala ka bang itatanong? Malinaw na sa iyo ang lahat. Ngayon, kaya ba natin ang pagdarasal? Nandiyan dyan sa iyo ang mga tawag nito, ang mga bibibigas. Aralin mo lang siya. Sa tuwing wala kang ginagawa, bigkasin mo ng bigkasin. At inshallah, sasabihin ko kay Bro Mustafa, para susundan mo, mayroon siyang mga video, patungkol sa pagbigkas niyan, para masusundan mo siya. Okay. So, maraming salamat mga kapatid. Muli ay natapos naman natin ang isang episode ng ating pag-aaral dito sa ang patungkol sa sala. Isang kapatid natin na bagong yakap sa Islam, kailan ka lamang yumakap, kahapon lang unong isang araw pa lamang siya yumakap sa Islam at wala pa siyang alam. So dito tinuturuan ko siya ng mga kanyang bibigasin patungkol sa mga sala. So maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.